guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, magkano nga ba ang sahod ng domestic helper dito sa Hong Kong? So as of May 2024, ang sahod ng mga domestic helper dito sa Hong Kong, yung mga bagong nag-sign ng contract is 4,870 Hong Kong dollar. So sa pera natin is 36,127 kapag mataas ang palitan. So napakalaki na. 36,000 na guys. Ako parang nakukompute ko yung akin is 33 lang, 34 ganyan. So kasi lumang contract ako, last 2023 ako nag-sign. So nung time na yon ang sahod is 4,730. So every year nagtataas yung salary ng mga domestic helper dito sa Hong Kong. Tapos ngayong 2025, ginigiit naman or pinupush ng mga alam mo yun, nagrereklamo, yung nagbiwelga, yung parang ganun, yung parang samahan ng mga domestic helper dito sa Hong Kong na taasan, gawing 5,000 Hong Kong dollar yung minimum wage ng mga domestic helper dito sa Hong Kong. So paano pa kaya yung iba na puti yung amo or mga western, ang laki na sahod ng mga yan, 8,000. So, bibigyan pa sila ngayon ng 1,500 para sa food allowance, and then meron pang para, yung iba kasi is stay out. So, ang nagbabayad ng boarding house nila is yung amo nila. So, hayahay ang buhay nila, hawak nila yung oras nila pagdating pag-uwi, nakakalabas sila every time kapag nila, hindi katulad sa amin, pareho sa akin na yun nga, bilang dapat ang trabaho ko is nasa 16 hours ata, 16. Nagsisimula ako alas 5, natatapos ako minsan alas 11 na mahigit. Minsan nga alas 12 pag minalas, o diba? So, hindi ako nagrereklamo or hindi ako nagsisimangot kasi nga iniisip ko, ngayong araw lang to pagod, bukas hindi ko alam kung pagod ako or hindi. Basta ngayong araw matawid ko lang, makahiga lang ako sa higaan, thankful na ako niyan. So, yan yung iniisip ko. And may mga time naman or may mga araw na hayahay ang buhay ko, wala akong masyadong trabaho. Umaalis yung amo ko ng umaga, alas 7:30, and then uuwi sila minsan alas 7 na ng gabi. So ako lang buong araw nandito sa bahay, nagsi-cellphone ako, yung ginagawa ko. Pag natapos ko na yung trabaho ko, natutulog ako. So natutulog ako pag alam kong hindi sila uuwi ng hapon. So natutulog ako ng 1.5 hours. Pero pag nandyan sila, basta 1 hour. Kailangan pagka may pasok yung bata, may tulog talaga ako na 1 hour. Pero ngayong araw, sobrang pagod ako. Hindi ako nakatulog kasi kanina wala naman akong trabaho, wala, natapos nga ako alas 12, kaso dumating yung amo kong babae alas 12:30, sabi sa akin, linisan ko daw yung sasakyan ng amo ko lalaki kasi nga maraming talsik-talsik kasi umuulan. So yun, umaabot ako doon ng 3 oras, 2 oras sa paglilinis, and then nagpapaluto pa siya ngayon ng pagkain yung amo kong babae. So nilutuan ko muna, buti nga nagpaluto siya alas 12:30. So pagkatapos nun, nagplansya ako ng damit ng bata, 2 pares lang naman, and then bumaba na ako, naglinis ako ng sasakyan. So para hindi ako ma-bored is dala ako ng headset and cellphone, and nagpapatugtog ako habang naglilinis para kahit pa paano hindi ko ramdam yung oras. And then pagkatapos nun, alas 3 kailangan na akong makaakyat kasi susunduin ko yung bata ng 3:15 ng hapon. So ayan, lumabas ako 3:15, and then sinundo ko yung bata, and ang tagal namin sa labas. So nakauwi kami 5:30 na. Pag uwi namin, tulog yung amo kong babae nasa kwarto. Yun, pinaliguan ko yung bata, and then nagluto ako ng hapunan non-stop. Nagluto ako 4 na putahe, sabaw, gulay, and then prito. So marami. And then yung nagtatanong sa akin kung ano yung mga Cantonese food na niluluto ko, na-vlog ko na siya dito, and paulit-ulit lang yung niluluto namin. Kaya hindi na ako nagva-vlog about sa luto kasi nga paulit-ulit ang alam ko yung mga subscriber ko nakakapanood na. Pero sige, try ko pa rin sa sunod kasi hindi nga na-i-edit yung cellphone ko, kaya hindi ko nagagawa. And ayoko rin ipakita sa amo ko na yun nga, may bago akong cellphone. Ayan. Kasi syempre baka hindi ko alam,
Basta hindi ko pinapakita. Sa kwarto lang yung cellphone ko na bago kapag nag-oras ng trabaho. And then, kapag, ayan, lumalabas lang ako kapag nagdi-day off ako, tsaka ko lang ginagamit. Pero, most of the time, yung luma kong cellphone yung ginagamit ko. Kaya, hindi ko na-videohan, hindi ko na-edit kasi yung luma kong cellphone, hindi niya tinatanggap yung edit. Hindi ko alam, masisira na ata tong cellphone na to. Ayan, so, yung sahod dito is malaki, especially kapag may food allowance. Kasi 1,200 mahigit yung food allowance. So, ang laki noon, marami or malaki na yun. Yung iba nga, natatabi pa nila yung food allowance nila eh. Kasi nga, ang itlog dito, 1,200 itlog dito, yung 15 peraso is 20 Hong Kong dollar. And then yung gulay dito na parang 1 kilo na, ano siya, 12 Hong Kong dollar, tinapay, maghanap ka lang dyan ng mura na, and then prutas. So yung 1,200 sobra na talaga dyan yan. And then ang bigas dito is 9 Hong Kong dollar yung 600 gram. So yung 1 kilo is mga nasa din, mga wala pang mga 17 Hong Kong dollar. So sa pera natin is mga siya 100 plus. Ayan. So, mahigit din siya, 100 plus din. So, pero matagal mo na yung maubos, ikaw lang naman mag-isa. And then, kaya nga maganda magtrabaho dito, kaso lang, kung nataon ka sa amo na kuripot, wala talaga, kawawa ka, mamamayat ka dito, and then pagod ka pa, tapos yung pagkain mo is limit, and then sigawan ka pa. So, malaki nga yung sahod nito, pero yung pressure din, kung hindi mo kaya, yung isang kaibigan ko, yung tita niya daw, pumunta dito sa Hong Kong, nagtrabaho, hindi na kaya yung trabaho, hindi na kaya yung pagkain, bumalik ng Middle East. Kasi nga yung kapatid ko doon, pili lang siya guys, ilan yung ref nila sa bahay, 3 malalaki, yung double door, and then, meron pa nga yung isang buong, ewan ko anong laham ba tawag nila dyan, di ko alam kung ano yung laham, kung karnero ba yan, isang buong ganyan, nandun sa loob ng freezer nila, and maraming halas-halas. Alam mo yung pakwan, pag bumili sila, tag 5 peraso, orange, tag 1 karton. So, ganyan kadami yung pagkain doon, in tinapay. Marami. Kaya, sabi ng kapatid ko, siya na lang daw yung nauumay, mga chocolate daw, ang dami. So, siya na lang nauumay, and pili lang siya kung ano ipapalaman niya sa tinapay, kung mayonnaise ba, kung ano-ano dyan. Meron siyang tinapalaman na masarap eh. So, ganun. Sabi niya nga sa akin, yan lang yung pagkain mo. Natawa nga siya nung sabi ko na alam mo ba, binibili ko yung malapit na ma-expire na tinapay para mas mura, makasave ako ng mga 5 Hong Kong dollar. Sabi niya, hala, kawawa ka naman. Kasi siya doon, sagana sa yung pagkain. Pero may iba din naman, diba, sa Middle East na buraot din. Yung iba nga, nagluluto ng itlog sa may plancha, diba? Sa init ng plancha. Pero mostly, karamihan sa kanila doon is, masarap yung pagkain nila. So, sila, sagana sa pagkain. And yung kapatid ko, lahat na ata ng mga pagkain na tikman niya na kasi sinasama siya ng amo niya palabas. So, pagdating sa labas, kung ano yung, halimbawa, pupunta sila ng Starbucks, kung o-order yung amo niya, papipiliin din siya ngayon kung ano yung order niya. Kaya, sabi niya, ang dami ko na nga natikman na Starbucks dito, ang dami ko na natikman na kung ano, mga coffee shop, mga cake, ganyan. So, niyayabangan ako about sa pagkain. Pero sa trabaho, pagod din siya kasi nga, ilang magkapatid ba? 6 na magkapatid, mag-asawa pa, o 8, driver 2. 10 na, lutuan niya pa yung driver, umaga, tanghali, hapon. Kaya, pagod din siya talaga, pero sa pagkain, hayahay siya, hindi siya pumayat ng bongga, hindi katulad ko na pumayat talaga. Ayan, so ano pa ba yung dito? Dito sa Hong Kong, paswertihan lang ng amo. Pag sinwerte ka, ka dito, makakapuntar ka talaga kasi makakautang ka sa bangko, buong mong mapapadala yung pera. So, kung may gusto kang bilhin, halimbawa, lupa, yung lupa na yun, 100,000, isang ganyan lang yun sa bangko. Alam nyo ba, yung process niyan is napakabilis lang. Ang bilis-bilis lang, itawag mo lang yan, ganyan lang. Yung 100,000 is ang bilis mo lang makuha. So, ganun dito, makakapundar ka kung hindi ka maluho, kung hindi ka Ako lang naman, yung sakit ko is, tawag nito, maluho, hindi naman masyado. Pero yun nga, binibili kong damit na is branded. Parang deserve ko naman kasi yun. So ngayon guys, sumahod ako ngayong
ngayong araw, sumahod ako sa YouTube. Nag-email sa akin yung YouTube kahapon na sinend na daw nila sa bank account ko yung sahod ko. And then yung sinahod ko is 10,339 pesos. So, 2 months ko yan na tinrabaho kasi ang limit ng YouTube bago mo ma-withdraw is 100 US dollar. So, nung nakaraang buwan, hindi ako naka 100, parang 96, konting tulak na lang, hindi ko pa nagawa. So, 96 Hong Kong dollar, ay US dollar. So, nagtrabaho uli ako ng 1 month. So, nakadagdag ako ng 96 uli. Kaya, yung sinahod ko is 10,000 mahigit. 10,339 and mataas yung palitan ngayon. Kaya, siguro umabot ng 10,300. Dapat yung ini-expect ko is 9,700 lang. So, ayun, pangdagdag na din yan, pang sahod ng tawag nito, na nagtatrabaho sa bahay. So, dumating na pala yung package ko sa bahay and tuwang-tuwa yung mama ko kasi hindi nga nila ini-expect na may darating. And then, ang laki-laki pa, diba? Abot, malapit sa dibdib ko, ganun yun siya kataas. So, tumawag yung lalaki. Ini-expect ko kasi next week pa kasi tumawag ako nung nakaraan, sabi 1 to 2 weeks daw bago i-deliver pero nasa Bacolod na. So, hindi ako nag-expect and then nag-message sa akin ng kapatid kong babae na dumating na nga daw and then tinawagan ko yung mama ko, sabi ko, kamusta? Sabi niya, hindi sila na-inform. So, siya daw is nandun sa sa bahay namin and then tawag daw dun sa may kalsada sa tindahan namin yung tao. Sabi niya, ano ba yan? Collector to? Magpapautang ba to? Sabi ganun. Kasi nga, may box, diba? Diba pag may box, minsan nag-offer ng kung ano-ano, yan, sigarilyo, kung ano-ano dyan. So, sabi niya, ano ba yan? Istorbo. Tapos ayaw umalis. Tinatawag, ikaw ba si Lucia Guarin? Ganun pa daw ng ganun. Sabi niya, saglit lang, hindi ako mangungutang. Sabi ng mama ko, busy ako. Tapos sabi, Nay, sabi gano'n ng lalaki, punta ka dito, ikaw ba si Lucia Guarin? Tapos sabi ng nanay ko, oo. Tapos pumunta yung mama ko, and then pagdating dun, nung sinabi ng mama ko na oo, siya si Lucia Guarin, binaba na nung lalaki yung kariton niya na panghila doon sa karton. Ay, wala kaming pera, sabi gano'n ng mama ko. Tapos sabi naman ng pamangkin ko na bata pa, apat o 3 taon, 4 na taon. Sabi niya, hala, ang laki-laki. Sabi niya sa papa ko, pang, alis dyan, baka sumabog yan. Tapos syempre mga, mga taga-bukid. So, na-shock. Alam mo yun, natatawa ako pag naalala ko yung sinabi nila. So, yung papa ko is gumili din daw. And then, yung mama ko ganun, uy, Diyos ko, ano ba yan? Tapos nung nakita nga nila na Genevieve Guarin, ayun, na-shock sila. And then, natuwa. So, hindi nila kayang buhatin. So, yung nagtatrabaho sa bahay na 6 na tao, yun yung nagbuhat ng karton. Sobrang bigat. So, yung laman sa loob is binigyan sila ng mama ko ng chocolate and then sabon and then may nakasulat pa doon kasama nung picture ko nung nasa Hong Kong, doon sa may Central ako, sa may Ferris wheel, nakasuot ako ng Chinese na damit, nakalagay doon sa sulat. Sabi ko, yung pinadala ko, wag nyong ipamigay. Ganun talaga. Wag nyong ipamigay. Kasi hindi yan hinihingi dito. Diyos ko, nung tumawag, sabi ng mama ko, alam mo, nagpadala ka pa, ang dami mo pang sinabi. Sabi ganun ng mama ko. Kasi pinagalitan ko pa siya. Kasi nga, yung mga naka-plastic doon na ipamimigay sa kapitbahay, merong mga strawberry doon na chocolate. Ngayon, nung pumunta uli ako sa may Central para bumili ng strawberry chocolate para sa kanila na sold out na. So, gusto kong bawiin yung nandun sa chocolate ba. Gusto kong kunin yung nandun sa mga plastic na strawberry. Kasi nga, gusto ko matikman nila yung strawberry. Feeling ko kasi ang sarap. Tapos, wala na. Nung nalaman ko, pinamigay niya na sa kapitbahay. Imbis na nakuhanin namin doon, palitan namin yung chocolate na nandun, hindi na nagawa. So, pinagalitan ko siya. Sabi ko, ano ba yan? Sabi ko, diba sa'yo, pag may dumating na deliver kahit tawagan mo muna ako. Ilang beses ko sinabi yan. Akala nila yung deliver, Shopee. Tapos sabi niya, wala na, napamigay na namin na. Diyos ko, na-stress ako kasi nga, gusto ko matikman nila yung chocolate na strawberry. So, ayun lang, na-share ko lang. O, diba? Ang dami ko nang nagawa sa buhay ko, pero inutang ko yan. Nagpagawa ko ng bahay. So, kanina, binuhusan na nila yun. So, meron ng second floor yung bahay namin, pero yung baba lang muna yung kukumplituhin ko, yung taas, sunod na yan. Sunod na kontrata ko na, char. So, nakabili na ako ng
ng kama, ng pinto, nakabili din ako ng ayan, yung bahay na paggawa ko, and then nakapagpa-box din ako, mahal kaya, and nasa 50,000 nata yung laman ng box ko, kasi walang mga damit doon masyado, puro solid yun, mga chocolate, mga sabon, ayan, sabon, shampoo, ganyan. Nagpadala pa nga ako ng Downy na, alam mo yun, yung malalaki, tagi-1 litro, diba dito, nasa 13 Hong Kong dollar lang yun. Bumili ako ng 2 nun, and then ano po yung mga pinamili ko, gatas pala na, 1.7 kg, yung Anlin, yung nasa 260 or 270 Hong Kong dollar, and then Coffee Mate na ilang kilo, kape na ilang kilo, ayan, ganyan karami yung napadala ko dun, gatas, Milo, Ovaltine, ano pa ba yun, biscuit, so ang dami. So dito, basta ano ka lang talaga, matutupad mo talaga lahat ng ano mo, nakakatuwa lang, pero yun nga, parang ano din, diba, nakakapagod din, pero pag nakita mo naman na masaya yung mga mahal mo sa buhay, hindi masaya ka na din. So thank you guys for watching, and sa mga nagbabalak, i-push nyo na, baka nandito yung luck nyo sa Hong Kong, and then pag hindi gumana, edi better luck next time, apply sa iba kung ano yung nararapat, kasi kung destiny or ano mo talaga, swerte mo talaga. So thank you for watching, and I love you all, bye bye.